Yo, what's up? Good afternoon. Good evening na pala mga salon owner. Time check natin ay 8:45 na ng gabi. At tsaka ngayong gabi na to meron akong sasagutin isa namang katanungan yan no sa ating follower o kasama natin sa grupo, Salon Business Owners PH. Pasok ka kung gusto yung matuto sa pagpapatakbo ng salon business, pag-handle ng staff, no, problema sa tauhan, mga commission base, tapos mga masasakit sa ulo, yung laging late ng late, absent ng absent, magnanakaw, aayusin natin yan. At sa mga hindi nakakilala sa akin, sa mga baguhan dito sa ating Facebook page, ako nga pala si Jeff Cinco, isang entrepreneur, isang salon owner na meron ng 9 years na experience sa pagpapatakbo ng salon business at di ako marunong sa services. Pero partida, may 4 na branch na tayo at magbubukas pa tayo ng isa. This next week pala. December 12, 2025. Diyan sa may Davao City. Ang Gel Salon pang malakas ang salon ng Mindanao. Haba ng intro ko, no? Okay. Meron akong sasaguting katanungan ngayon sa grupo natin kasi may grupo tayo, Salon Business Owners PH, di ba? So ngayon, sabi dito, tama lang po ba ang 50-50 hatian sa owner at sa hairdresser? O, yan yung katanungan niya. Basahin niyo. Sabi ni Ma'am Linlin. Hatian ha, usapang kita to usapang sharing, no? Commission based to malamang, no? So bago ko sasagutin 'yan, ikikwento ko muna sa inyo yung buhay ng may negosyo. Yung tinatawag nilang negosyante na mayayaman, na masarap ang buhay, 'di ba? Na madaming pera. Ayan, kwentuhan ko muna kayo. Nung nag-start yung Gel Salon, pangmalakas ang salon ng Mindanao, November, di ba, 2021. So, bago kami nag-start ng salon, may experience na kami. Kasi kami po ay naging part owner o naging manager ng isang pangmalakasang salon, kilalang salon dito sa Mindanao. Di ba? Hindi ko na lang babanggitin yung pangalan, pero sikat din to na salon, kilala. Naging part owner kami ng mahigit ilang taon ba? 2016 hanggang 2021, mga 5 years din. Ang akala ng iba, ganito, ang akala ng mga tauhan o yung mga taong nakakakilala sa iyo o yung mga tauhan mo mismo, ganito nila tinitingnan yan. Ikaw yung owner, mayaman ka, mapera ka, ang dami mong benta, ang daming pumapasok na sales, no? Bibigyan ko kayo ng sample. Halimbawa, yung isang branch ng Zelsalon, kasi meron kaming 5 branch ngayon, no? Halimbawa, yung isang branch, bumebenta siya ng 100,000 monthly. Sa totoo lang, makikita yan ng staff, ng cashier, ng manager, o ng mga stylist. Kasi, araw-araw naman, makikita nila doon kung magkano yung komisyon nila sa isang araw. Kasi commission based sila. So, araw-araw, nakikita nila kung magkano yung kita nila. So, pag nakikita nila yan, na bumibenta ka ng pagpalagay natin 3,000 daily, so sa madaling salita, sa loob ng isang buwan, merong 30 araw. Tama ba? Hindi kasama yung gabi. Merong 30 araw. So, kung i-times natin yan, 3,000 times 30 days, nasa mga 90,000. O pagpalagay natin 100,000 yung kita mo monthly. Maganda, di ba? Malaking pera, 100, bultuhan, tingin sa yun yan mayaman, mapera ka, mabangis ka. Ganyan yung tingin sa inyo ng tauhan natin or yung mga nakapaligid sa atin. 100,000. Ang problema, hindi nila nakikita yung kabilang parte na ang negosyo pala ay may capital, may expenses,
may bayarin sa renta, sa kuryente, sa wifi, sa tubig, sa bayad mo sa tax, bayad mo sa bookkeeper, bayad mo sa accountant, kung may accountant ka, bayad mo sa HR, di ba? At kung ano-ano pang araw-araw na pagkakagastusan at kung ano-ano pang mga gastos sa araw-araw. Maintenance, nasira yung gripo, papalitan, tumulo yung kisame, siyempre paparepair, nasira yung lababo, yung drainage, o basta, di ba? Yung bulb ng ilaw nyo nag-burn out, hindi na umiilaw, o di ba? O, yung minsan mapuputulan ka pa ng kuryente, irereklamo ka pa ng nautangan mo kasi hindi mo nabayaran. So, ang daming mga bayarin. So, sa madaling salita, magkano lang ba ang kikitain ng isang salon owner o ng isang negosyante? Di ba? Magkano? Ikaw ngayon, bilang owner ka ngayon, magkano ang kinikita mo sa loob ng isang buwan? Huwag mo nang i-comment kung magkano, pero isulat mo na lang dyan kung magkano. Diba? Kung matapang-tapang ka, ilagay mo 20,000, 50,000, or 10%, 20% ng total sales. Diba? So ngayon, pagpalagay natin bumenta ka ng 100,000. Yan ay kakaltasan mo na ang halimbawa renta mo is 20,000. Tapos kuryente mo is 10,000. Tapos tubig, wifi at kung ano-ano pa, mataas na lang ang tsansa na may matitira ka dyang 20,000 or 10,000 sa loob ng isang buwan. Mataas yan, no? 20,000, malaki na yan. Yung mga ganyang matitira, net income. Ngayon, babalikan ko yung katanungan ni ma'am, no, na okay lang ba na 50% sa hairstylist at 50% sa owner sa kitaan? O, di ba? Ngayon, eto yung mangyayari dyan. Halimbawa, bumenta ka ngayon ng 1,000. 3,000 na lang sa loob ng isang araw. 3,000 yung sales mo. Ngayon, sabi mo, di ba, 50-50, hati kayo. Okay. Walang magawa, walang problema. Ibig sabihin, tig 1,500 kayo, isa't isa. 1,500 sa'yo, 1,500 sa kanya. Di ba? Gusto mo ba yun? Okay ba yun sa'yo? Kung okay sa'yo, wala tayong magagawa dyan. Desisyon mo yan. Negosyo mo naman yan. So, bahala ka na dyan. Pero sa akin, masyadong malaki ang 50% na kita o ng hatian sa isang business. Masyadong malaki ang 50-50 na yan, no? Ang kadalasan talaga is 60-40. 60% sa owner, 40% naman sa staff. At yung iba naman 70-30. At sa amin halos ganun din, 'di ba? Kasi kung hahatiin mo yung 100,000 mo na benta, ibig sabihin lang doon, 50,000 na lang yung matitira sa'yo. Matitira sa'yo. Ngayon, kung may renta ka na 20,000, may expenses ka na 20,000 sa renta, 30,000 lang matitira. Ngayon, babawasan mo yan ng kuryente ng 10,000 halimbawa, 20,000 na lang matitira. Di ba? Tapos, siyempre may pasahod ka pa sa cashier, may expenses ka pa sa daily expenses, sa mga gastusin mo, repair, tapos may wifi ka pa, tubig ka pa, o di ba? Ano lang matitira sa'yo? Listahan. Listahan na lang, gusto mo yon. O, di ba? Ang punto ko lang dito, masyado pong malaki ang 50-50 na yan. Di ba? Hindi ka bubuhayin yan. At ako, bilang salon owner na meron ng 9 years na experience, nire-recommenda ko o gusto ko na kumita yung business nyo. Gusto ko na mapalaki yung business nyo. Ang goal naman natin dito ay hindi lang yumaman. Siyempre, automatic na yun. Pag lalaki yung business mo, lalaki din yung
utang mo. Ay, yung ano mo, yung mga kaperahan mo, kung meron, di ba? O, pero, kung hahatiin mo siya sa 50% doon sa staff, talagang yari ka. Buo na yung makukuha nila, samantalang ikaw, kakaltasan ka pa ng napakadami. Sama mo pa yung taxes niyan. Ilista mo pa yung BIR niyan. Di ba? At renewal every year. To, meron pa tayong quarterly, monthly, yearly, at saka mga uli. Baka meron pang mga penalty. So para sa akin, no, based in my 9 years experience sa commission base, okay na yung 60-40, 65-35, 70-30. Wala nang mas tataas pa dyan. Masyado ka nang mabait. At ako, personal mismo, inaamin ko, hindi ako mabait. Hindi ako mabait na salon owner. Isa akong mabuti. At magkaiba yun. Sa mabuti at mabait. Iba-iba yan sila. Ang mabait, kadalasan, nagpapa-CA, nagpapautang, okay lang late yung staff nila, okay lang absent yung staff nila, okay lang sa kanila kahit papasok or hindi, or kahit na i-home service pa ng staff nila yung client. Ako, mabuti ako. At ang mabuting salon owner, hindi yan basta-basta maluloko. Dahil yung mga maabuso, yan lang yung mababait. At dati akong mabait. Ngayon, hindi na. Mabuti na. Alam nyo, maraming nagagalit sa akin. No? Nagbabash. No? Alam nyo naman, dami kong basher. O baka isa ka rin basher ko. O, comment ka na lang dyan. Ha? Sabi nila doon, bakit daw ako nagva-vlog? Bakit daw ako nag-share ng aking technique, ng aking idea, ng company rules, no? Alam nyo, naniniwala kasi ako na tanging mga mabubuting owner lang o entrepreneur lang ang kayang tumulong maayos ang bansang Pilipinas. Oo, kasama ako dyan sa nakikipag laban na maayos ang ating bansa. Hindi nyo ba napapansin gano'n na tayo kalala? So, nandun ako sa parte na yun. At, syempre, gusto kong mapadami yung kapwa mabubuting salon owner. Malalaki, lalaki, na hindi ka maabuso ng tauhan mo, ng mga staff mo, o ng mga nakapaligid sa iyo. Kaya, kailangan kong dumami tayo. Syempre, kakampi kita para maayos ang ating industriya. At isa pa sa pinaglalaban ko, no? Dati na po akong nanakawan ng pera ng tauhan namin. Dati na po akong inalisan ng mga tauhang masasakit sa ulo. Sinira yung customer. No? Yung nagnakaw sa salon namin, pumasok lang sa kabilang salon. Nandun pa rin siya hanggang ngayon. At ayoko nang maulit ang ganoong problema na mangyari pa sa mga nagsisimulang salon owner. Kaya ako, nanindigan ako na aayusin ko to, yung industriya natin. At naniwala ako na kung magkampihan tayo, ikaw salon owner ka, ako salon owner ako, manindigan ka, manindigan ako, na eto yung company rules ko, eto yung policy ko, pag masakit ka sa ulo, pag sira ulo ka, pag mga magnanakaw ka, abusado ka, no? Ban ka sa aming grupo. Ban ka sa ating negosyo. Salon Business Owners PH. Pasok kayo kung gusto yung matuto magpatakbo ng salon business. 'Di ba? Comment ka kung isa ka rin sa mga handang tumulong maayos ang ating industriya, ang salon business, ang salon industry. Ang dami nating aayusin. Problema pa lang sa tauhan, nako, ang tagal maayos yan. Pero, kung magtulungan tayo, automatic maayos natin yan. Di ba? Naniniwala ka ba doon? Naniniwala ka ba doon? Basta ako, naniniwala ko na kaya pang ayusin to. Price war. Ginawang ukay-ukay yung salon business, salon industry. Ang daming mabababang presyo. So ngayon, kung magkaisa tayo na walang bababa, gagawa tayo ng parang suggested retail price. Alam nyo ba yon? Yung mga malalaking kumpanya, yung mga fast food na yan, yung mga Jollibee na yan, mga Mang Inasal na yan, yung mga McDo na yan,
Alam nyo bang meron yan silang tinatawag na grupo na pag sinabi nilang hanggang ganito lang yung presyo natin, walang bababa dito, eto lang, eto lang. Bakit? Kasi, hindi nyo napapansin, halos pare-pareha sila ng presyo, di ba? May mataas, pero yung level ng presyo mababa. Hanggang ganito lang. Hanggang 150 lang, hanggang eto lang yung minimum nila. Wala nang bababa dyan. Kasi pag magkabababaan, magbabaan yan sila. Isa-isang bababa, masisira yung industriya nila. Di ba? Magpapatayin sila sa presyo. At yan yung price war. Yan yung pinaglalaban natin ayusin. Dahil sinong naapektuhan? Mga negosyante rin, mga salon owner din. Di ba? Hindi nyo napapansin. Yung mga sabon, yung mga grocery, hindi nyo napapansin magkakaibang brands pero magkano lang yung diferensya nila. Di ba? Walang bumababa kasi pag may bumaba na presyo, mamamatay yung market nila. Sinong mamumblema? Yung owner. O sana kaisa ka natin. Sana kaisa ka sa ating grupo. O ganun pala yun. Sorry. At syempre, kung gusto nyong matuto sa ganitong video, follow nyo ako, Jeff Cinco, at magtuturo ako sa aking mga kaalaman. No? At shout out nga pala sa Cell Salon, magbubukas na ngayong December 12. Pangmalakas ang salon ng Mindanao, syempre. At by next year, open for franchise na tayo. So, set up lang nating mga aayusing bagay para maayos yung ating sistema, yung operation, yung basta yung mga ganun. Ha? Okay. Share nyo to at follow nyo ako, Jeff Cinco. Share nyo to sa mga kilala nyo, kaibigan nyo, na mga matuto sa ganitong negosyo. At syempre, huwag kalimutang magdasal at magpasalamat sa buong may kapal. Bye-bye! Trabaho tayo at galingan natin. Let's go!